How are you today po? Sabi mo nga sa katabi mo, masaya ako nakita kita at nakasama ngayong umaga. Yeah, bula-bulahin mo lang, masaya ako nakita kita ngayong umaga. Thank you, Lord. Hallelujah. And so today, it's December already. Tama po, ang bilis ng ating panahon and it's time of the year where the Filipinos recall the birth of Jesus Christ. Tradisyon po natin ng mga Pinoy na mag-celebrate po ng Pasko. Tama po? Amen? Ang pinakamasayang tradisyon ng mga Pilipino, Pasko talaga eh. Now, in our today's month po, our series is called Emmanuel. Sabi nyo nga Emmanuel. Yeah, and today po, this month, we will learn that Christmas, it comes from the name of Jesus, Emmanuel, nang ibig sabihin po, God with us. Yan, so ang tema natin, pag-aaralan natin yan, Emmanuel na yan, God with us po this month. So in our tradition, we used to celebrate Christmas. Tama? Dapat pagka nagse-celebrate tayo ng Christmas, diba? Ang tradisyon natin, dapat may Christmas tree, dapat may mistletoe, may parol. Amen? May regalo, may mga ham, may mga Noche Buena. Di ko alam saan nagagaling yung boses ko eh. Minsan nandun sa ilalim eh. Amen? But if we will look in the Bible, pag tiningnan po natin ang ating Biblia, ang Pasko po is not all about that, kung sinabi ko kanina. Kaya po tayo nagdiriwang ng ating Kapaskuhan ay dahil may sanggol. Sabihin niyo sanggol, na isinilang na ating tagapagligtas. Amen? There is this Emmanuel. Ang ibig sabihin po, God with us. And so, ang season pong ito is about the incarnation. Incarnation, kapanganakan ni Kristo Jesus. Kaya pagka dinino natin yung meaning, pag kinuha natin yung meaning ng Pasko, there's no other meaning but Christ. Yun ang ibig sabihin talaga ng ating Pasko. And so in our series, we will draw the meaning from the name itself, Emmanuel, God with us, dahil kung pagbubulay-bulayan po natin yung pangalan po na Emmanuel, yung pangalan po ni Jesus Christ, amen, it speaks a lot. Ang dami niya pong ibig sabihin. Ibig sabihin, ang meaning niya, may bigat. Pag sinabing God with us, iba yun. Yun ang pag-aaralan natin buong buwan. Say amen. Sabihin mo nga, God with us. Yes, thank you Lord. God with us. Tama? Say amen. Say amen. Hallelujah. Now, yung salitang Emmanuel, God with us, hindi niya sinabing God above us. Hindi niya sinabing God past us. No. Hindi niya sinabing God far away. Pero ang sabi po ng Bible, ang ibig sabihin ng Emmanuel, God with us. Sabi niyo, with. Ibig sabihin ng with, kasama natin. Pag sinabing God with us, kaagapay natin. Pag sinabing God with us, katabi natin. Now, saan po galing yung Emmanuel na yan sa Bible? Now, let's look in Isaiah 7 verse 14. Okay? Sabi po doon, let's all read, 1, 2, 3, go. Therefore, the Lord Himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son and will call him Emmanuel. Yan. So, tingnan po natin ngayon yung backstory ng Isaiah chapter 7. Kasi may original story po yan eh. Say amen. May backstory siya. Okay? Tingnan po natin. Now, this is the word. Yung word na yung Isaiah 7 verse 14, look at me. It's a word given by God to Isaiah. Binigay po ang word na yan kay Isaiah na isang propeta po at ang message po niyan ay para kay King Ahaz. Sabi niyo Ahaz. Sa Tagalog, Ahaz. Ahaz na lang para hindi masagwa. Si King Ahaz, okay? Para po sa nation ng Judah. Okay? So para makita natin, sagutin lang natin yung tanong sino, ano, bakit, kailan. So this one is a word from God to Isaiah para kay King Ahaz, para sa nation po ng Judah. Amen? Say amen. Now, tingnan po natin. Ang verse po nga to, this is actually a prophecy about the Messiah. Bakit siya binigay na message? Bakit siya binitawan ng Panginoon? Bakit siya kailangang i-relay? Okay? Dahil, nung panahon po nila Isaiah sa chapter 7, they were hopeless. Sabi niyo hopeless. At nung time na yon,
They needed a Savior. Kailangan po nila ng magliligtas po sa kanila. Now, tingnan niyo po ito Tingnan po ninyo yung full context ng Isaiah 7. Nung panahon po nila, ang Israel po ay divided into two kingdom. Ilan? 2. Pakita mo nga. It was divided into two, northern and southern kingdom. Yung northern kingdom, they call it Israel or Ephraim nation. Yung southern po, yan ang Judah. Amen? Mahabang kwento po, ba't po nag-split pa ang Israel nung panahon nila At nung panahon pong yun, ang Isaiah 7, sa Judah po, ang hari ay si King Ahaz. Sabihin niyo Ahaz. Si King Ahaz po, ang binigyan ng Isaiah 7:14. At si King Ahaz po ay wicked. Sa Tagalog, siya po ay salbahe na hari. Siya po ay hari na walang pananampalataya sa Diyos. So, nung time pong yan, ang Isaiah 7, nung isinulat, next slide, nung time nang yon, eto po ang Judah. Look, ayan ang Judah. At nung time yon, there are two nations, yung Syria at yung Israel na Ephraim, they formed an alliance. So tingnan po ninyo eto yung kakalabanin nila. Di ba ang laki, Syria tapos Israel? Kaya nasulat yon. Are you here? You get me? Ibig sabihin, eto kaaway nila to Pero ang malala, hindi lang nila problema yung kaaway nila, ang problema nila, yung kadugo nila. So kapatid sa kapatid ngayon ang nag-aaway. May kaaway na sila, tapos yung kadugo nila, yung kapatid nila, gusto rin silang labanan. Are you here? So malala po ito. Nung marinig po ni King Ahaz yung news, ang sabi po sa Bible, Isaiah 7 verse 2, eto na. Are you following? Say amen. Do you follow? Say amen. Isaiah 7 verse 2, next slide. Nung marinig na ngayon ni King Ahaz, yung hari po ng Judah, eto po nangyari sa verse 2. The hearts of the king and his people shook as the trees of the forest shake before the wind. Nakita na ba kayo ng puno na binabayo po ng bagyo? Amen? Yung puno na binabayo ng bagyo, ganun daw ang itsura. Nung narinig yung balita, nag-shook na parang puno na binabayo po ng malalakas na hangin. So ang Judah po nagpanik. Imagine mo, ang lalaking bansa nun Tapos ang liit lang po nila. So they feel now hopeless. Sabi mo hopeless. And they think they will be destroyed. Nung panahong yun, iniisip po nila, wala na, katapusan na po nila. At one point in life, look at me, magsisink in ang takot sa puso. Do you agree? Minsan sa punto po ng buhay natin, kahit gaano po tayo katibay at kahit gaano po tayo katapang, magsisink in po yung takot. Makakaramdam ka ng takot. But then again, ang takot po ay normal. Say amen. Normal po na makaramdam po tayo ng ganon. The truth also is that pinapayagan ni Lord yung part na nakakatakot sa ating buhay. Diba? Kahit gaano po tayo katibay, look at me, tingnan mo yung katabi mo, kahit gaano katibay yan, may soft part yan. Sabi mo soft. Merong parte pa rin sa puso nila na malambot, kahit gaano katigas. You know, I've asked some people about their greatest fear. Nagtanong po ako sa ilang tao, ano ang greatest fear po nila sa buhay. You know what they said? Sabi po nung isa, Pastora, ang greatest fear ko, mawala si Mami. Mawala daw ang Mami niya. Which ako po personal, greatest fear ko din po yan. Mawala si Mami. Parang hindi mo imaginein, ang hirap nun isipin. No? Sabi nung ilan, ang greatest fear daw po nila, Pastora, takot akong magkasakit. Tama? Sino po dito hindi natatakot magkasakit? Lahat tayo. Mahirap yung
darating ka dun sa punto ng buhay mo, magkakasakit ka, tapos terminal illness pa. Yung mga sakit na hindi mo inaasahan, nakakatakot yun. Amen? Say amen. Yung iba, sabi, takot sila mawalan ng trabaho. Amen? Yung iba, takot tumanda, mag-isa. Amen? Takot ma-reject, takot magsimula ulit. So, ang dami nating fear. Biruin mo, pinapayagan ng Panginoon. Maramdaman natin yung takot. But what good about the Lord is that? Ano po ang mabuti sa Panginoon Diyos? Papayagan ni Lord na maranasan natin. Papayagan ni Lord yung punto sa buhay natin na minsan may darating sa buhay natin, it will shook us. Yayanigin ka. Pero ang mabuti po sa Panginoon, He will send someone to our situation. Like what? Like what He did to King Ahaz. Anong ginawa po ng Panginoon? Through Prophet Isaiah, God sent message to King Ahaz. Alam niyo kung anong mensahe ng Panginoon kay King Ahaz? Ito po. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Take care. Be calm. Have no fear. Do not be faint-hearted. It shall not stand, nor shall it come to pass. Yan ang sabi niya. Babasahin ko po ulit. So sa gitna ng takot ng mama, ang sabi ng Panginoon sa kanya, take care, be calm, have no fear, do not be faint-hearted. It shall not stand, nor it shall come to pass. Are you here? Basically, pag tinagalog mo to, ang gustong sabihin ng Panginoon, mag-ingat ka. Ang sabi ng Panginoon, kumalma ka. Kalma lang. Huwag kang matakot. Huwag kang panghinaan ng loob. Amen? Sabi ni Lord, it shall not stand. Hindi yan mangyayari. Amen? Sabi ni Lord, it shall not come to pass. Hindi yan. Matatapos din yan. Hindi yan mangyayari. Matatapos din yan. You see? So technically, ang sinasabi ng Panginoon, huwag kang magpanik. Ahaz, don't panic. I will protect Judah. You trust me. Amen? You know these words? These are comforting. Ito pong word ni Lord ng Panginoon kay King Ahaz, this word comforting. Amen? This word calming. Amen? You say amen. Kaya itong word na to, kung halimbawa lang, nandun ka sa punto ng buhay mo na ang dami mong kinatatakutan, amen? You take this by heart. Baka maybe you need this one. Baka God is telling you now, look at me. Okay? Greatest fear mo, baka mawala si Mami, but now God is telling you, nak, hindi kita pababayaan kung mawawala ang Mami mo. Sa panahon ng sakit at karamdaman, hindi ka mag-iisa. Kahit mawala ang trabaho, I will provide for all your needs. Are you here? Hindi kita pababayaan hanggang sa pagtanda mo. Palagi kitang pipiliin kahit hindi ka piliin ng tao. Huwag kang matakot magsimula. Huwag kang matakot magkamali. Because God is now what? Telling us, ako, ang Diyos, ang may kontrol ng lahat ng bagay. Amen? Look, ang sabi ni Lord, take care, be calm, have no fear, do not be faint-hearted. It shall not stand, nor it shall come to pass. Say amen. Say amen. Very comforting words. Amen? Very comforting. Very calming. Amen? But you know, no matter how calming, look at me, no matter how comforting, no matter how encouraging, and how assuring these words, kahit gaano kaganda yung sinabi ng Panginoon kay King Ahaz, look at me, King Ahaz didn't accept it. Hindi tinanggap ni King Ahaz yan. Ibang klaseng tao si King Ahaz eh. And you know, si King Ahaz po, he is not a godly king. Hindi po siya malapit sa Panginoon. Anong sabi ni Ahaz? Sabi niya, Isaiah 7 verse 12, ano sabi niya? After ibigay ni Lord yung comforting word, sabi niya,
I will not ask. Sabi niya, I will not test the Lord. Sabi niya, hindi. Wow! So para kang kay King Ahaz, parang banal po sa pandinig natin, parang sa pandinig po natin, maka-Diyos. Parang sa pandinig po natin, humble po na tao. Hindi siya tumanggi dahil righteous siya. Pero tumanggi po siya dahil rebellious po siya. Hindi siya tumanggi dahil ayaw niya i-test si Lord. Tumanggi siya dahil ayaw niyang magtiwala sa ating Diyos. Anong plano po ni King Ahaz? Ang plano po ni King Ahaz ito. Look at this. King Ahaz wants alliance with Assyria. Pinakita ko na kanina, ito magkakunaybans laban dito. Ngayon ang plano niya, Lord, hindi kita kailangan, ang kailangan ko yung Assyria. So ang gusto niya ngayon, hindi alliance sa Panginoon. Hindi kita kailangan, Lord, ang kailangan ko Assyria. Ang gusto niya, hindi divine assistance eh. Ang gusto po ni King Ahaz, human alliance. Amen? Although nanginginig, although nawawalan po siya ng pag-asa, nakita mo po yung ugali ng mama. Imbes na lumapit sa Panginoon, amen? Lumapit sa Assyria. Ang Assyria po ay isang pagano. Ang Assyria po, superpower po yan, pero brutal. Ang Assyria po, bully na nation. So, technically, sinasabi ngayon ni King Ahaz, Lord, hindi ko to kaya. Hindi kita kailangan. Maghahanap ako ng ibang masasandalan ko. At sasandal ako, hindi sa'yo, sasandal ako dun sa alam ko makakatulong sa akin. I hear. You say amen. Say amen. So Ahaz now doesn't want to trust God. Ang gusto ngayon ni Ahaz, political alliance. Do you get this? He didn't choose God. Hindi niya pinili ang Panginoon. Now, anong tawag mo ngayon kay Ahaz? Anong tawag mo ngayon doon? Sabi ko, ibang klase pala to. Amen? Say amen. Remember, takot siya. Yung takot niya parang puno na binabayo ng malakas na hangin. But instead of running to God, he ran to human solutions. Imbes sa Diyos tumakbo, saan tumakbo? Tumakbo sa mundo. Pakita mo nga yung picture ni King Ahaz. Alam niyo po ba na si King Ahaz po, okay, lumaki sa isang pamilya na godly. Lumaki sa pamilyang may godly heritage. Kaya lang ang problema doon sa mama, he didn't inherit the faith of his father. Ang problema po sa kanya, although lumaki po siya sa isang Kristiyanong pamilya, hindi niya minana yung pananampalataya. Si Ahaz, hindi lumaki sa masamang pamilya. Hindi po siya galing sa pamilyang walang kilalang Diyos. Are you here? In fact, si King Ahaz po galing sa linya ng mga hari na may malalim na pananampalataya sa Panginoon. Ang lolo po niya si King Uzziah eh. King Uzziah po, pag ni-research po niya, he is a good king. Ang tatay niya si Jotham, isang matuwid na hari po yan. Amen? So isipin nyo, si King Ahaz ngayon, lumaki sa bahay na may altar. Are you here? Ibig sabihin si King Ahaz, lumaki sa lugar na may templo ng sacrifice. At alam ni Ahaz ang Ten Commandments, ang Torah. Alam niya ang kwento ni Moses, alam niya ang kwento ni David, ni Elijah. Ibig sabihin si King Ahaz, hindi siya ignorante. Hindi siya clueless. Hindi siya outsider sa faith. Pero ang masakit ito, he had godly heritage, but he did not inherit their faith. Are you here? Alam niya, may Diyos. Alam niya ang Diyos, pero ayaw niya sa Diyos. Hindi dahil po walang katotohanan, Hindi dahil walang ebidensya. Hindi dahil walang revelation. Ayaw niya lang talaga mag-submit sa Diyos. Amen? Ang problema kay King Ahaz, he knew about God,
but he didn't want God. So sa pinaka-core ng puso ngayon ni King Ahaz, he wanted God's help, but not God's lordship. Right here. He wanted God's protection, but he didn't want God's direction. Iba yan. He wanted God's blessings, but not God's commandment. Okay? Hindi issue ngayon ng mama, hindi niya yung issue, hindi issue sa kanya yung knowledge about God. Ang issue ng mama, surrender. Sabihin niyo, surrender. Maraming tao ganun. Maraming Kristiyano, excuse me po, hindi ko po kayo pinatatamaan. Maraming Kristiyano ganun. Maraming merong religion, pero walang relasyon sa Diyos. Tama? Sa amen. Maraming may tradisyon, pero walang transformation ng puso. Maraming merong Bible, ang dami sa bahay, pero walang obedience. Kaya si King Ahaz po, he is a perfect example of a person who has faith on outside, but rebellion on the inside. Labas mo nga, he was king. Next slide. He was king over God's people. Burin mo, hari siya ng people ng Diyos. He was king over God's people, but, biruin mo hari ka, leader ka, pero yung puso niya, hindi inclined sa God's truth. Hari siya ng bayan ng Diyos, pero malayo ang puso niya sa Panginoon. Paano yun? Ako kunwari, si King Ahaz, ito yung tao. Ako yung mediator sana eh. Ako dapat yung pumapagitna eh. Pero ako yung malayo sa Panginoon. Mahirap yun. Naintindihan? Say amen. Say amen. Pag ganun ang sitwasyon, nakakatawa na nakakalungkot po yan. Burin mo, hari siya ng Judah, chosen people ng Judah, pero sa puso niya, nakaalay ng puso niya sa pagan gods, sa mga pagano. May koronang hari sa labas, sa loob, pusong rebelde. Amen? Sa labas, mataas ang posisyon niya. Pero sa loob, baksak ang conviction niya. Kaya sabi ng Panginoon, eto Matthew 15:8. Ano sabi doon? Matthew 15:8. These people, they honor me with their lips, but their hearts are far from me. This one is true. Tama? Kaya exact description po ni Ahaz. Isa po yan sa pinakamalalaking moments sa Old Testament. Burin mo, si Ahaz, he is a terrified king. Ang Judah nasa bingit ng pagkawasak. Si Isaiah nagdala ng salita ng Diyos sa kanya. At si God nagbigay ng assurance. Isaiah 7 verse 14. Tingnan niyo po si Lord. Kahit wala sa ayos si King Ahaz, ito pa din ang ginawa niya. Isaiah 7 verse 11. Are you following? So nakita natin yung storya. Ano sabi ni Lord? Tigas ulo. King Ahaz, tigas ulo. Ano sabi niya? Let's all read. 1, 2, 3, go. Ask for a sign for yourself from the Lord your God. Make it deep as Sheol or high as heaven. Ano sabi niya? Sige, humingi ka ng sign sa akin. Laliman mo, taasan mo pa. Amen? Alam niyo po ba, isa po yan sa pinakamalalaking moments sa Old Testament. Amen? Grabe yan. Hindi yan simpleng humingi ka ng sign. Sinabi ng Lord, hindi. Hindi po yan parang, sige, hingi ka kung gusto mo, hindi. But it is a once in a lifetime, listen, divine invitation. Isa po siyang espesyal, napaka-personal, at napaka-gracious po na offer mula sa Panginoon. And God now is literally saying, do you follow? Sabi niya kay Ahaz, Tagalogin natin, rephrase natin, Nak,
Gusto kong patunayan sa'yo na tapat ang pangako ko. Gusto kong palakasin ang pananampalataya mo. Gusto kong alisin yung takot mo. Humingi ka ng sign. Kahit ano, gagawin ko para sa'yo. Nakuha? Yun ang dealing ngayon ng Lord kay Ahaz eh. Kung natatakot ka, kung hindi ka naniniwala, kung nagda-doubt ka hanggang ngayon, ang dealing ni Lord, sige, humingi ka ng sign, ibibigay ko, maniwala ka lang. Nakuha? Ayun ang ibig sabihin nun. Kaya napaka-special po na invitation yan. Ask for a sign for yourself from the Lord your God. Make it deep, make it high. Sabi ng God. Amen? You say amen. Say amen. Si God mismo nag-offer. Say amen. Si God mismo ang nag-offer niyan. Grabe ang Diyos. So, hindi siya kailangang pilitin. In-offer niya yan eh. Amen? Hindi mo kailangang magluluhod para i-offer niya yan. Talagang siya ang nauna. Amen? Hindi niya sinabing, pag mabait ka, gagawa ko ng sign. Hindi. Kaya even, look at me church, even in Ahaz's fear, even in Ahaz's belief, even in Ahaz's rebellion, ano ginawa ni Lord? Kahit ayaw tanggapin ni King Ahaz, kahit rebellion si Ahaz, kahit nagda-doubt si Ahaz, kahit ayaw niyang piliin ang Panginoon, anong ginawa niya? God, next slide, came near. God spoke first. Anong ginawa ni Lord? God reached out first. God offered help first. Kaya dito masasabi natin sobra-sobrang patient ng Panginoon. Dito pa lang makakita mo na sobra-sobra po ang pasensya niya at sobrang mahal na mahal tayo ni Lord. That even in our worst moments, when we are afraid, when we are stubborn, when we are far from Him, amen? Anong ginagawa ng Panginoon? God still, next slide, pursues us. Say amen. Kahit hindi nag-ask si Ahaz, hindi siya sabi niya, I will not ask. I will not test the Lord. Yabang. Kahit sa gitna ng kayabangan ng mama, God still offered a sign. Kahit hindi nagsisik, hindi naghahanap si King Ahaz, God still revealed Himself. Kahit ayaw niya sa Diyos, Lord, hindi kita pinipili. God still wanted Ahaz. Are you here? Do you follow? Yun ang pinakagrabe sa lahat. Hindi lang sinabi ni Lord, mag-request ka, Ahaz. Pero si Lord mismo, nagbigay siya ng sign. Tumanggi si Ahaz. Hindi. Ayaw niya Sarado yung puso niya. Pero binitawan pa rin ni Lord yung Isaiah 7:14. Ano sabi sa verse? Therefore. Kaya therefore may naunang kwento na yan Para pa conclusion na to mga kapatid. Do you get that? Therefore, the Lord Himself will give you a sign. Sabihin niyo sign. Ano yung sign? The virgin will conceive and give birth to a son and will call him Emmanuel. Do you follow? Binigay pa rin ni Lord yung sign. Sabihin niyo sign. A God who refuses to give up on His people. A God who keeps reaching out. A God who keeps loving even when we are unlovable. This is Emmanuel. This is God with us. Are you here? A God who comes near when we push Him away. Pero mo, tinutulak mo na, siya pa yung lumalapit. Sabihin niyo sign. Ano nagagawa ng sign? Ano nagagawa ng sign? You know, the sign was God's way saying,
kahit makulit ka, kahit pasaway ka, kahit paulit-ulit ka, I'm still willing to show you my unfailing love. It is God's way of saying, amen, kahit ang tigas ng ulo mo, kahit ayaw mo sa akin, it is God's way of saying, I will still choose you. I will still pursue you. Amen? Kaya pag ang Diyos nag-offer ng sign, pag nag-offer ang sign sa atin, galang ginawa niya kay King Ahaz, nagda-doubt ka, nagdududa ka, wala kang pananampalataya, natatakot ko ngayon, mag-ask ka ng sign, bibigyan kita ng sign para maniwala ka. Pag nagbigay ng sign ng Panginoon, He is offering us assurance. Pag nagbigay siya ng sign, He is offering direction. And He is offering Himself. Hindi siya nag-aalok ng sagot, nag-aalok siya ng sarili niya. Say amen. Pag nag-offer si Lord ng sign, hindi lang siya nagbibigay ng information. Look at me. Nagbibigay siya revelation. Hindi lang siya nagbibigay ng comfort. Sama na ako ng banda. Nagbibigay siya ng confidence. Hindi siya nagbibigay ng signal lang. Nagbibigay siya ng security. Hindi lang siya nagbibigay ng guidance. Nagbibigay siya sa atin ng presence. Are you here? Kaya every sign, sabihin niyo sign, every sign from God is a statement from His heart saying, Anak, nandito lang ako. Anak, I am with you. Pag nagbigay siya ng sign, Anak, you are not alone. Here. Madalas natin panalangin, Lord, bigyan mo ako ng sign. Lord, hindi ko alam gagawin ko. I need guidance. I need direction. Madalas nating panalangin yan eh. Bigyan mo ako sign. Kaya pag binigyan tayo ng sign ni Lord, kahit pangit pa yung nakita mo na sign, binigyan ka ng red sign, binigyan ka ng green na sign, nakakita mo yung red sign. Amen? Yung sign ni Lord, it is God's way of saying, I am with you. I am the Emmanuel. Here? Say amen. Kaya napakalalim nung significance ni Isaiah eh. Because when God asked Ahaz to request a sign, God is saying, Ahaz, let me take your fear. Let me guide your steps. Let me show you that you are safe in my hands. But listen carefully. Ang pinakamalalim na trahedya ay ito po. Hindi yung panahon na parang hindi nagre-reveal si Lord. Ang pinakamalaking trahedya, hindi yung moment na parang walang sign ang God, na parang walang dream, na parang walang word, na parang walang confirmation. Hindi yun ang pinakamalaking tragedy. Kasi ang tunay na tragedy, look at me church, pag si Lord go-offer siya, pero tumatanggi tayo. Hindi yung panahon na walang sign, kundi yung mga panahon nagbibigay ng sign ang Diyos. Ayaw natin yung sign. Ayaw natin yung direction. Ayaw natin yung guidance. Ayaw natin yung will ng God. Say amen. Yan yung nangyari kay King Ahaz. Hindi siya naubusan ng sign sa Panginoon. Hindi nga siya nahingi. Pero sabi niya, the Lord Himself will give you a sign. Ayaw mo ng sign, bibigay ko pa rin yung sign. Hindi siya kulang sa God's voice. Hindi siya kulang sa tapik. Hindi siya kulang sa konyat eh. Hindi siya kulang sa promise. Hindi siya kulang sa revelation. Kulang siya sa willingness. Kulang siya sa surrender.
Kaya ngayon nakita natin yung puso ng puso ni Ahaz. Isang puso na tinatanggihan ng sign, isang puso na ayaw magtiwala, isang pusong sarado sa Diyos. Dito natin mauunawaan. Look at me, church. Kung gaano katindi, kung gaano ka sobrang gracious ang ginawa ni Lord sa Isaiah 7 verse 14. Anong ginawa ng Lord? Kahit tinanggihan ni Ahaz ang sign, next slide, God gave the sign anyway. Kahit ayaw niyo magtiwala, God sent the Savior anyway. Kahit tinalikuran ng tao ang Diyos, anong ginawa ni Lord? God came down anyway. Mo? Nakuha niyo po? Ano ang sign? Ano ang sign? Ang sign hindi kidlat. Ang sign hindi lindol. Hindi apoy mula sa langit. Hindi political victory. Hindi military strength. Ano ang sign binigay ng Diyos? Pakita mo yung next picture. Ito yung sign binigay ng God. Ano yung sign binigay ng God? Ito. Isang sanggol, isang baby, isang child wrapped in weakness. Sabi siguro nila, anong magagawa niyan? Isang bata na binabalot ng tela, a child wrapped in weakness. Anong magagawa niyan? Yan ang sign ni God eh. Bakit yan ang sign? Kasi ang pinaka-sign ng pag-ibig ng Diyos ay hindi kapangyarihan. Ang sign ng pag-ibig ng Diyos ay presensya. Are you here? Ang sign ng Diyos, hindi intimidation. Ang sign ng Lord, incarnation. Hindi takot. Ang sign ni Lord, paglapit. And that's the baby name. That's the baby's name. Anong pangalan ng baby? Next slide. Emmanuel, God with us. Grabe. Sa Isaiah 7, God was saying, Ahaz, kahit ayaw mo, anak, kahit ayaw mo, I'm still with my people. Matthew 1, sabi niya, God is saying, humanity, mga tao, kahit makasalanan kayo, kahit paulit-ulit kayong tumatanggi, kahit madalas kayong lumalayo, God Emmanuel, I'm still with you. Ayun o, kaya yun ang binigay niyang pangalan eh. Yan ang ibig sabihin ng Christmas, mga kapatid. Hindi tayo umakyat sa Diyos. Ang Diyos ang bumaba sa atin. Say amen. Hindi tayo yung lumapit sa Kanya. Siya ang unang lumapit sa atin. Hindi tayo ang naghanap. Siya ang unang naghanap sa atin. Hindi tayo ang unang nakasumpong. Siya ang unang nakasumpong sa atin. Hindi natin siya minahal. Una niya tayong minahal. Ang sarap, diba? Ang sarap. Amen. That is Emmanuel. Are you here? That is Emmanuel. You say amen. Say amen. You know, isa lang ang gusto sabihin ng Panginoon, napakasimpleng katotohanan lang. Na sana hindi po natin makalimutan. Ang Emmanuel po, hindi lang pangalan. Ang Emmanuel po, presensya. Ang Emmanuel, hindi po pangalan, yan po ay pangako.
Yan po ay persona. At ang ibig sabihin ng Emmanuel, hindi ka nag-iisa. Hindi ka iniwan. Hindi ka pinabayaan. Amen? Sarap. Pero kakaunting tao, yung tunay na tumatanggap ng presensyang yan eh. Hindi niyayakap yung presensyang yan. Hindi dahil ayaw ayaw si Lord magpakita. Minsan kasi tayo mismo ayaw nating tumanggap. We refuse the sign. We reject the invitation. Kaya ngayong oras na to, look at me church, God is offering Himself. Hindi siya nag-o-offer ng religion. Hindi siya nag-o-offer ng tradition. Ang ino-offer ng Panginoon, relationship. Ang ino-offer ni Lord, forgiveness. Ang ino-offer ni Lord, new life. Ang ino-offer ni Lord, He is offering Himself to us. Kaya kung may isang bagay na ayaw niyang mangyari, na ayaw mangyari ni Lord, ito yung sinabi ko kanina, hindi tragedy kapag nagbigay ng sign si God. Ang tunay na tragedy kapag nandyan na yung sign, pero ayaw mong tanggapin. Today, Jesus is the sign. Siguro nagtanong, magbibigay ba ako ng buhay ko sa Panginoon? Ayusin ko na ba yung pamilya ko? Babalikan ko na ba ito? Ito na ba yung dapat kong gawin? Naghahanap ka ng sign sa Panginoon. Jesus is the sign. Jesus is the proof. Jesus is the invitation. Jesus is Emmanuel, God with us. Are you here? Kaya kung pagod ka, God is with you. Kung may takot ka, God is with you. Kung may pinagdadaanan ka, God is with you. Kung napalayo ka sa Panginoon, God is with you. Akala mo malayo ka, hindi. God is with you all along. Kung nagkasala ka sa Panginoon, God is with you. Amen? Ang tanong, are you with God? That's why this morning, God wants to give us a chance. Chance na ano? Chance na sabihin sa Panginoon, Lord, You are with me. And starting today, I choose to be with You. Alam po, ito po, mensahe natin ngayong umaga. Ang simple lang eh. Pero tagos. It's a call. For those who want to surrender their lives to Jesus, it's a call. Kung di mo pa sinusuko ang buhay mo sa Panginoon, tawag ng Diyos yan sa'yo. Kung sinasabi ng puso mo, Lord, I want You. Lord, I want Your presence. Lord, I want Your forgiveness. Lord, I want to come home. This moment is yours. Nandito ka ngayon, di aksidente. Taas mo lang mamaya yung kamay mo. Taas mo lang dahan-dahan. Hindi para makita ng iba, pero para makita ni Lord ang puso mo. This is a call for all believers today who feel what? Who feel far. Maybe you feel empty. You are weary. You are tired. Maybe Christian ka, pero parang hindi mo ramdam si Emmanuel. Today, God is saying, I never left you. Today, God is saying, Nak, hindi kita iniwan. Hindi kita inabandon. I never left you. I never abandoned you. Come back to His presence. Come back to His love. Come back to Emmanuel. And if that's you, mamaya, you just lift your hand. You acknowledge Him. Because
God is here. God is with us. Emmanuel. Tayo po tayo lahat. Hallelujah. Ura papa sikara papa. If you want to surrender your life to God, you can raise your hands. If you are tired, if you're weary, if you're heavily laden, you just raise your hands. Come to God's presence. Come home. Ura baba sikara baba. Panginoon, salamat. Dahil ngayong araw, Panginoon, muli mong ipinakita na Ikaw ang Emmanuel. Ikaw ang Diyos na kasama namin. Pinakita mo sa amin, Panginoon, hindi kami nag-iisa. At hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinababayaan, Panginoon. Panginoong Jesus, lahat kami, Panginoon, na nagtaas ng kamay. Nakikita mo ang puso namin, Panginoon. Lord, you're seeing, God, their hearts, their tears, their stories. Binibigay po namin ang buhay namin sa iyo, Panginoon. Linisin mo kami, O Diyos. Patawarin mo kami, Panginoon. Baguhin mo kami, Panginoon. Simula ngayon, hindi lang namin alam na God is with us. But Lord, today, we choose to live a life that is with you. Ngayong umaga, Panginoon, fill every heart. Lord, heal every wound. Break every chain. And let your presence, God, your Emmanuel presence, stay with us all the days of our lives, Lord God. Hayaan mo, Panginoon, ang presensya mo, Panginoon, ang patuloy naming yakapin sa amin pong mga buhay. Sa amin pong mga buhay. Hallelujah, hallelujah. Ura basika rababa halala iyara ante la iyara baba baba.